May pananabik na gumuhit sa puso ni Celine, nang lumapit siya sa entrance ng Regal Empire, pagkakababa niya sa sinakyan niyang taxi. Subalit ay ano na lamang ang hintakot niya nang may marinig siyang sumigaw. Si Mrs. Velasquez, ang asawa ng CEO. Panipi, kasunod ng sigaw na iyon ay ang pagsulputan na ng mga reporter na gustong kuhanan siya ng larawan. Nasilaw pa siya sa nag-uunahang flash ng camera, kaya naitakip niya ang braso sa kanyang mukha. Takang-taka siya, bakit pati siya ay kailangang dumugan ng mga reporter? Wala naman siyang kinalaman sa pinagdadaanan ngayon ng Regal Empire, Wala siyang alam. Mrs. Velasquez, nasaan na ngayon ang CEO? May binabalak po ba ang asawa niyo para mabawi niya ang Regal Empire? Kumusta po ang chairman? Totoo ba na may sakit siya ngayon? Sunod-sunod pang mga katanungan nito. Sabay-sabay kaya halos wala rin siyang maintindihan. Sorry, hindi ko po alam. Wala po akong alam, sagot niya kaya mas dinumog pa siya. Sinubukan niyang makalayo, ngunit sa kamalasan, yaw na kinakabahan siya at natatakot na ay natapilok siya. Damn it! Nakitang-kita ni Joaquin pagkaparada ng sasakyan nito malapit sa Regal Empire. Sir, hindi ka nila pwedeng makita, pidyaw sa kanya Secretary Dam. I can't just sit idly by doing nothing. I won't let Celine get involved in this. Hell, not my wife. Ngunit sagot niyang galit na galit. Hinawakan na niya ang hawakan ng sasakyan upang buksan ang pinto. Sir, gamitin niyo ito. Pero dahil sabi rin ni Osef ay natigilan siya saglit. Kunot ang noong napatitig siya sa ibinibigay ng kanyang bodyguard. Isa kasi yung itim na payong na laging nasa sasakyan just in case biglang umulan. Nagkatinginan sila ni Osef, ngumiti ito sa kanya pagkuwan. Ako na ang bahala sa mga reporter, sir. Saglit pa siyang napatitig sa tauhan bago niya nakuha ang gusto nitong mangyari. Bumantong hininga siya at tumango. Let's go, anya at bumaba na sa kotse dala ang payong. Patuloy sa pag-ambush ng mga reporter kay Celine na mas ikinaigting ng panga niya. Kung hindi lang siya umiiwas pa sa isyu ay mas gugustuhin na lang niyang ihambalos sa mga reporter ang payong na hawak-hawak niya. Who do they think they are to mess with his wife? How he wished he can just kill them all. Maangas na siyang naglakad kasabay ng pagbukas na niya ng payong. Malalaki ang hakbang na nilapitan niya ang asawa habang nakatago ang mukha niya roon. Manghang-mangha tuloy ang mga reporter na napatingin sa kanya kahit hindi siya nakikilala. Animo isa siya sa mga main character ng Korean drama na may dalang payong habang naglalakad patungo sa kanyang babaeng pinakamamahal. Hanggang sa napansin na leon ni Celine. Nakaupo siyang nilingan ang tinitingnan ng mga parang na starstruck ng mga reporter. At pati man siya ay napakunot-noo kung sino ang lalaki na nakapayong na patungo sa kinaroroonan niya. Joaquin. Maya-maya ay mahinang sambit niya sa pangalan ng asawa nang nakilala na niya ito kahit hindi pa niya nasisilayan ang mukha nito. Unti-unti ay umawang ang kanyang mga labi na hinintay ito, pilit nilalabanan ang mga nararamdaman excitement, kasiyahan, at kung ano-ano pa. At tumalon yata ang puso niya nang sa wakas ay tumunghay ito sa kanya. Napakamarahan na tumaas ang payong at tumambad sa paningin niya ang gwapong mukha ng asawa. Ilang sandali silang natulala sa isa't isa. Matamang nagtitigan ng kanilang mga matang napakadaming gustong sabihin ngunit ikinukubli ng kanilang damdamin. Kahit kailan talaga ay sakit ka sa ulo, ngunit sabi nito na dikit ang mga ngipin kalaunan. Hindi niya ito pinansin. Buong kasab-ika na iniyakap na niya ang mga braso sa leeg nito. Salamat sa Diyos at ayos ka lang. Sa ginawang iyon ni Celine ay muling nabulabog ang mga reporter. Nagsipag-flash ang mga kamera ulit nila. Ninais na makakuha ng larawan ng mag-asawa kahit natal acton sila ng itim na payong. Hanggang dito lang kayo kung ayaw niyong masaktan, babala ni Osef na umeksena na. Dumipa ito sa harapan ng mga reporter upang maprotektahan ang mag-asawa. Hindi ito ang oras ng pagdadrama mo. Hinalas naman ni Joaquin ang pagkakayakap sa kanya ni Celine. Muling natilihan si Celine. Nasaktan ang pride niya sa ginawa nito. Ibig lang kasing sabihin na kahit dumating ito at parang iniligtas siya sa mga reporter na gusto siyang i-ambush ng interview ay wala pa ring magbabago sa setup nila. Tinitigan niya ang mister ngunit hindi niya naman mabasa ang mukha nito. His face was blank,
Kahit pa nga kitang-kita naman ang napakadaming emosyon na nagtatago sa mga mata nito. Dahilan para may isang banda na naman ng kanyang utak na kastiguhin ito. Paanong nagagawa nitong dumating kung hindi naman siya mapapanindigan? Bakit lagi na lang itong pa-fall? Saglit ay hindi malaman kung ano ang mararamdaman na nagyuko siya ng ulo. Nakaramdam na siya ng hiya and at the same time inis. Nalinis siya dahil paulit-ulit na lang ganito. Pakikiligin siya, ipaparamdam na mahalaga siya, ngunit bandang huli parang itatapon siyang basura na walang halaga. Halika na, let's leave this place. Inilahad ni Joaquin ang kamay sa kanya upang alalayan siyang makatayo. Wala sa sariling inabot na manyaliyon. Hindi na siya nag-inariye at baka iwanan siya nito oras na mapigtas na naman ang pasensya nito. Akbay-akbay silang naglakad. Mr. Velasquez, konting statement naman. Sir, ano ang masasabi nyo sa ibinibintang sa ama nyo? Sir, may alam na ba kaya kung sino ang may kagagawan nito? Mga habol na mga tanong ng mga reporter pero hindi talaga sila binigyan ng pansin ni Joaquin. Napatingin si Celine Dilo. Don't mind them, sabi nito sa kanya kahit hindi siya nagtatanong. Mabilis siyang ignya patungo sa kinapaparadahan ng kotse. Nagmamadali na pinagbuksan sila ng pinto nang naghihintay roong si Secretary Dem. Get in, utos ni Joaquin sa kanya. Tahimik naman siyang sumunod. Sa backseat sila tabi na umupo na mag-asawa. Si Secretary Dem sa passenger. Hinintay naman nila saglit si Osef na siyang umupo sa likod ng manibela at nagmaneho. Hindi ka ba nasaktan sa pagkakabuwal mo? Sa biyahe ay pagsusuri sa kanya ni Joaquin. Tiningnan ang kanyang palad, siko, braso, pati na rin kanyang tuhod. Ayos lang ako, at tubiling binawi niya ang kamay. Ang init ng palad kasi nito ay tila sumasakop sa buo niyang katawan. Hindi niya maiwasan na muling maramdaman ang kiliting tanging sa preseniso lamang ni Joaquin niya nararamdaman. Idagdag pa ang matindi niyang pangungulilala. Ibinaling niya ang tingin sa labas ng bintana, ang tanging paraan niya upang hindi na naman niya may akap ang asawa. Walang duda, miss na niya ito ngunit wala naman siyang magawa. Ano ba kasi ang nakain mo't nagtungo ka doon? Wala ka bang isip talaga para hindi mo man lang naisip na mapanganib ang ginawa mo? Inayos niya ang bukas ng mukha bago ito nilinga. Paano na lang kung hindi ako dumating? Tingin mo ba tatantanan ka ng mga hayok sa balita ng mga reporter na iyon? Hindi, Celine. Nangunot na ang noo niya. As if naman may pakialam siya sa mga reporter na iyon. Next time, huwag na huwag ka ng magmamagaling at huwag na huwag ka ng makakapunta sa Regal Empire. Hanggat hindi tapos ang isyo, delikado na makita tayo roon. Oo, pati na ikaw kaya huwag kang stupid kahit ngayon lang. At bakit? Ano ang masama sa ginawa ko? Bakit ka nagagalit? Pigli ang panggigigil niyang balik. Masama ba na ginusto kung makita ka? Mali ba na gusto kitang damayan at matiyak na ayos ka lang? Panipik. Joaquin let out a sigh. Nag-aalala ako sa iyo kaya lakas loob akong nagpunta roon. At hindi mo maaalis sa akin yun dahil para sa akin asawa pa rin kita. Mag-asawa pa rin tayo hanggat hindi tayo annulled o divorce, walang gatol na pahayag niya pa. Joaquin compressed his lips, parang ang daming gustong sabihin pero sa huli ay pinili lang nito ulit magbuntong hininga. Sorry, ha, pero sabi kasi ni Lola Salome ay hindi ko pwedeng talikuran ang obligasyon ko sa iyo bilang misis mo. Ang sabi niya hanggat wala pa akong pinipirmahan na divorce paper ay mister pa rin kita. Ngayon kung ayaw mo, magpirmahan na tayo ngayon din nang wala na talaga tayong pakialaman sa isa't isa, may hamon na sabi pa rin ni Celine. I'm hungry, let's eat, but surprisingly, Joaquin just stated formally. Diretso ang tingin sa unahan na worry by hindi naninag ang sinabi niya. Naluluhang nanahimik bigla si Celine. Pidgel niya ang sarili na huwag magwala dahil sa mga presensya ni Osef at Secretary Dem. Kinuha ni Joaquin ang kamay niya para aluan siya pero inliwas niya. Hindi siya nagpahawak. Humalukip-kap siya at hindi na niya talaga titiningnan pa. Nanahimik na silang dalawa. Problema mo, ingos ni Celine sa asawa ng pagangat niya ng tingin ay nakita niyang nakatitig ito sa kanya. Napilitan tuloy siyang itigil ang parang patay gutom niyang pagkain sa seared scallops at sa lobster thermidor. Nasa loob na sila ng engranding restaurant at ilan lang ang naroon kaya tahimik ang atmosphere. Bakit ganyan ang suot mo?
Seryosong tanong din sa kanya habang pinapaikot ang hintutulong daliri sa rim ng wine glass. Bumaba ang tingin niya sa dibdib niya. Sinuri niya ang sarili at napansin na niya malalim pala ang v-neck ng kanyang blouse. Nakakunot na ang noo niya nang magtaas siya ng tingin. Inungusan niya ito, para kang pakawala na babae na naman. In a manly manner, Joaquin raised one eyebrow. He was leaning on the table kaya malamang kitang-kita nito ang cleavage niya. Sinisilipan mo ba ako? Nag-isang linya ang mga gatlas sa kanyang noo na osek. Inis pa rin siya rito at dinadagdagan na naman niya kaya parang kukulo na ang talaga ang kanyang dugo. Pinapasilip mo, di ba? Saad nito sa nang osar na tinig. Ay wow! Ibinaba niya ang hawak na mga kubyertos para tadterin ito ng matalim na tingin. Hindi ko pinapasilip. Ganyan talaga ang mga ito kaya huwag mo na lang pansinin, pwede. Tandang padamdam. Joaquin Green, ikaw ang nagsabi kanina na may asawa pa rin tayo hanggat hindi tayo nagpipirmahan ng annulment o divorce paper, so technically, I also have the right na pansinin ang malaswa o pangit sa iyo. Pinaikot niya ang mga mata. Ay ewan ko sa you. Istorbo ka lang sa pagkain ko, Padabog na dinambat niya ulit ang mga kubyertos. Pero kitang-kita na natigilan siya ng ilang sandali dahil sa naramdaman niya na para bang may kung anong kumurot sa kanyang puso, dahilan para mangilid na naman ang kanyang mga luha. Hindi, walang saysay na iyakan niya ang pa-fall na kaharap niya ngayon. May bigat ang mga pagsubo niya ng kutsara na itinuloy ang pagkain. Hindi niya itinago ang inis. Subalit sa patuloy na pagdadabog niya'y nahulog ang alimasag. Para ba'y biglang nagkaroon ng buhay na lumundag. Napangiwi siya sa sobrang kahihiyanin na naman. Bakit ba ganito lagi? Siya na nga yata ang reyna ng sablay. Kainis. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niyang nakatitig pa rin sa kanya si Joaquin. She bit her lower lip saka napayuko nang nadagdagan pa ang hiya niyang nararamdaman. Napabuntong hininga naman si Joaquin. He drank his wine while looking at his wife's face before adjusting his sitting position. Listen, Celine. Patuloy siya sa pagkain, ni hindi siya nagangat ng tingin. Listen because I think you need to know this in order to. Huminga muna si Joaquin, so you won't hope anymore. Nakuha ang kanyang atensyon, natigil siya sa pagmuya. Gayunman, ang mga bilog ng mga mata niya lang ang gumalaw na tumingin dito. Ang totoo, ayaw ni Dad sa kasal natin. Pumayag lang pala siya sa kasal para hindi lumaki ang isyu sa pagsugod mo noon sa breaking ceremony sa Litex Urban. At 2 buwan ang ibinigay lamang niya sa atin na palugit. Pero wala pa tayong 2 buwan. Wala pa nga tayong 1 buwan, out of nowhere ay nasabi niya. Huli na para bawiin niya kaya kinagat na lamang niya pang ibabang labi no. Nagkamot ng noo si Joaquin. Minadali ko na lang para kako hindi na masyado masakit. Isa pa, dumating pa ang malaking problema ko sa kumpanya kaya tama lang din siguro na ganito na lang nang matapos na rin. Panipi. Anong sinasabi mo? Panipi. Ang sinasabi ko ay tapos na talaga tayo kaya hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. Hindi mo na kailangang isipin ako kung maayos ba ako o hindi. Higit sa lahat wala ka nang pakialam sa akin. Even if we sign annulment or divorce papers, that won't change anything. Mas malinaw pa sa sikat ng araw, mas malinaw pa sa tubig ng dagat, mas malinaw pa doble vista na salamin ni Lola Salome, at mas malinaw pa sa kaysa sa kanyang hinaharap na paliwanag sa kanya ni Joaquin. Ang sakit, sobrang nagpuyos ang kalooban ni Celine sa mga narinig. Ginusto niyang magmura, ginusto niyang sabuyan ng tubig ang mukha ng asawa, ngunit hindi niya nagawa dahil parang nanigas ang lahat ng kalamnan niya. Hindi pinansin ni Joaquin ang nakikitang galit na anyo ng asawa. Nagpatuloy ito, mas mainam naman na ito, hindi ba? At least, hindi pa malalim ang pinagsamahan natin. Panipi. Kahit konti, Joaquin, wala man lang ba talagang nabuo na damdamin dyan sa puso mo para sa akin? Sa wakas ay naisatinig niya. Kalokohan. Ikinagulat niya ang biglang pagtaas ng boses nito. Do you still consider that important? Tinatanong pa ba, yan? Ang hindi niya alam ay tataas din ang kanyang boses. Siyempre importante, yun. Dahil ako meron na akong pagtingin sa iyo. Hindi nga lang konti, kundi malaki na nga yata, Buwisit ka. Siya man ay natigilan bigla nang ma-realize niya ang sinabi. Hindi naman siya nagtapat ng pag-ibig, ano?
Nagsimula nang mamula ang mga pisngi at tainga niya. I'm sorry, pero sa amin, hindi mahalaga kung may pagtingin ng isa't isa ang magkapareha o mag-asawa. Whether they stay together or part ways while still loving each other, it doesn't matter. Walang halaga sa mundo ko ang pagmamahal, Celine. Ang mahalaga lang sa amin ay pera, madaming pera, reputasyon, and above all, power. Tuluyang napipi si Celine. Nangilid na lamang ang mga luha niya. Mas nalito sa mga sinabi ng tipaklong na ito. So, sinasabi ba nito na kahit mahal na siya nito ay wala ring saysay? Apaka walang kwenta. Tapusin mo na ang pagkain mo nang makaalis na tayo rito, mukhang pagtatapos na ni Joaquin sa kanilang usapan. Sandaling katahimikan ang namagitan, lalo pa siyang naumid. Busog na ako, Mayarnaya ay puno ng pagdaramdam ang tinig na sabi niya. Sinabayan niya iyon ng pagtayo at dapat pag-alis. Celine, madaling natayo si Joaquin ay hinawakan ang kamay niya. Pinigilan siya, wala hiya ka, huwag mo akong masulin Celine. Sa kabiglaan ay biglang binitawan niya ang kamay. At kahit ayaw man niya ay nagunahan sa paglandas ang mga luha niya. Nagkatitigan silang mag-asawa, habang tigmap ng luha ang mga mata ni Celine, puno naman ng pagsisisi ang kay Joaquin. I'm sorry, si Joaquin ang unang nag-iwas. Hindi kayang tagalan ng sakit na nakikita sa mga mata ng asawa. Bawat patak ng luha nito ay tila parang asidong sumusugat sa kanyang puso. Umalis na tayo dito bago ako makapag-iskandalo. Utang na loob, sa garalgal na tinig ay samo ni Celine. Marahang tumanggo si Joaquin, pinanood niya ang pag-ayos sa kanya ng asawa, na para ba'y bawat marahang paglapat ng heels sa marmol na sahig palayo sa kanya ang siyang dumudulog sa puso niya. Sakto pa na pumailin lang sa kabuuan ng restaurant ang malungkot na kanta ng Westlife na may titulong Swear It Again. Naipikit niya ang kanyang mga mata't pinuno ng hangin ang kanyang dibdib. Kailangan niyang tatagan ang kanyang sarili. Para rin ito kay Celine. Para kay Celine, sa kaligtasan ni Celine. Nang kumalma konti ang pakiramdam niya ay mabilis ang hakbang na sinundan na niya asawa. Umagapay siya rito sa paglakad. Ihahatid ka ni Calex sa penthouse, aniya rito nang malapit na sila sa kinapaparadahan ng kotse. Naroon na nga si Calex. Kasama na ito nina Asaf at Secretary Dem na naghihintay sa kanila. Mga nagsipagtungo nang makita na sila. Mistulang naging multo si Joaquin na hindi narinig ni Celine. Diretso siya sa kotse na minamaneho ni Calex. Pinagbuksan siya't diretso ang likod na umupo siya roon. Subalit dahil nakita niya sa peripheral vision niya na kinausap muna ni Joaquin si Calex ay hindi niya napigilan ang leeg niyang tingnan sila. Laking pagsisisi nga lang niya sa ginawang iyon dahil nakatitig pala sa kanya si Joaquin. Nakababaw ang salamin ng bandang bintana na kinauupuan nila kaya malaya ulit silang nagtitigan na mag-asawa. Seryoso si Joaquin na kinakausap si Calex habang nakatingin sa kanya. Parang binibigyan nito ng instruction si Calex. Nang mukhang tapos na silang mag-usap ay itinuwid ulit ni Celine ang ulo. Sumakay na si Calex sa kotse at tumaas na ang mga bintana. At sa pagtaas niyon ibinaling ulit niya ang tingin kay Joaquin. Habang hindi pa sila nakakaalis ay durog na durog ang kanyang puso na tinitigan niya pa ito. Kinabisado niya ang gwapo nitong mukha dahil feeling na talaga niya ay hindi na niya ito makikita. Joaquin, hanggang sa hindi na niya talaga napigilan ang pag-iyak. Humihikbi siya na hinawakan ang kanyang asawa sa salamin. Hinapiyos, nakita iyon ni Calex kaya binigilan naman nito ang pag-andar ng sasakyan. Gusto mo po bang kausapin pa si Sir, Ma'am? Impit siyang umiyak at umiling, umalis na tayo, Calex, at sa nagsusumamong tinig ay pinilit niyang salita. Walang imak na sinunod nga siya ng binata. Sa biyahe ay umiyak pa siya ng umiyak. Nandito na po tayo, Ma'am, natigil lamang siya sa pag-e-emote niya nang iuntag sa kanya ni Calex. Itinaas niya ang tingin at nagtaka siya bakit nasa ibang lugar sila. Calex, nasaan tayo? Nandito po tayo sa Villa Verde. Utos po ni Sir na dito ko po kayo dadalhin. Panipi. Bakit? Panipi. Pati po kasi yata ang Gazer Palace ay nanganganib na may pusare dahil sa investigasyon po sa Regal Empire. Lahat po ng asset ng kumpanya ay madadami. Umawang ang mga labi ni Celine. Kung ganoon ay paano na si Joaquin? Napangiti si Calex sa nakita niyang concern niya ulit sa asawa. Ipinilig niya ang ulo. Never mind pala. Hindi ko na nga pala siya asawa.
Wala na nga pala kaming pakialaman. Panipi. Ngumiti lang si Kalex. Lumabas na po tayo. Panipi. Sige, panipi. Matagal na pinagmasdan ni Celine ang malaking villa. Larawan leon ng karangyan at seguridad ng taong doon ay nakatira. Ang lamig sa mata ang halos berdeng kulay ng paligid dahil sa mga landscape at mga punong kahoy. Hindi na siya magtatanong kung bakit Villa Verde ang pangalan ng lugar. Kitang-kita naman. Mabuti naman at dumating na kayo, mayumaya ay tinig ng isang ginang. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Celine nang makita at makilala niya ito. Naku po, ang tita pala ito ni Joaquin na may pangalang Mildred pero may ugaling Lucy. Lucifer. Ang Brunhilde, hinalukip ka pa na nga agad siya't tinaasan ng isang kilay, bakit parang gulat na gulat ka? Hindi ba sinabi ni Joaquin na dito ka muna sa villa ko titira? Panipi. Literal na nalaglag na ang panga ni Celine. Nagsusumigaw ang isip niya, oh, no. Panipi. Pumasok na kayo sa loob. Pati ikaw, Kalex. Alam kong pagod ka na magmaneho, matare ang boses na sabi ng may edad ng ginang pero maganda at maayos pa rin kung manamit. Sosyalan at sophisticated pa rin. At isang masamang tingin na pataas pababa ang iginawad nito kay Celine bago ito tumalikod. Kalex, ayoko rito, luwi mo na lang ako sa apartment namin kung dito lang din naman ako titira. Samo agad ni Celine kay Kalex nang nakalayo na ito. Natatakot po ba kayo kay Mrs. Mildred? Natatawa sa kanya na tanong ng binata. Umi-NGO siya, at sinong hindi matatakot sa Brunhildang iyon? Tingnan mo naman parang kakainin niya agad ako ng buhay. Parang mangkukulam, panipi. Natawa na talaga si Kalex. Huwag ka nang tatawa-tawa dyan. Halika na, umalis na tayo. Akmang lalakad na siya pabalik sa kotse. Mabait po si Mrs. Mildred. Katunuyan maliban sa iyo po ay siya ang babaeng pinakamabait po na nakilala ko. Natigilan si Celine. Salubong ang mga kilay na tiningnan niya si Kalex. Wey, opo, ganoon lang po siya magsalita at umasta pero busilak po ang kalooban niya. Katulad po siya ni Sir Joaquin, paliwanag pa nito. Tinitigan niya ito, inarok ang katotohanan sa sinasab nito. Anong ginagawa mo, ma'am? Nagulat na lang ito nang salatin niya ito sa noo. Sorry, inakala ko lang na baka tinatrangkaso ka. Parang iba na kasi ang pinagsasabi mo. Ang kaso normal naman ang temperature mo, aniya na nakangiwi at napahiya. Bahagyang natawa ulit ang binata. Maniwala po kayo sa akin. Dapat nyo lamang pong makasama si Mrs. Mildred para makita nyo po ang totoong ugali niya. Celine sighed deeply. Kung totoo ka man ay di mabuti. Pero pwede bang ibalik mo na lang ako, luwi mo na lang ako sa apartment. Doon na lang uli ako siguro kaysa ang makitira dito. Panipi. Balik seryoso na ulit ang bodyguard. Tinitigan siya. Tutal hiwalay naman na kami ni Joaquin. Panahon na para bumailk ako sa normal kong buhay, dagdag niya. Tumanggaw-tango si Kalex. Nauunawaan ko po, ma'am. Pero gustuhin man po ni Sir Joaquin na ibalik sa iyo ang naaga na simpleng buhay mo noon, hindi pa po maaari sa ngayon. Panipi. Ha, panipi. Malungkot na ngumiti si Kalex. Sa madaling salita po, ma'am, hindi muna kayo pwedeng bumalik sa apartment nyo. At bakit? Dahil pati doon ay may mga reporter na. Natunton na po nila ang bahay nyo bago kayo nagpakasal kay Sir Joaquin. Panipi. Kay lakas ng, ni Celine. Opo, ganoon nga po. Pwede naman po kayong bumalik pero tiyak na magugyo lamang ang buhay nyo dahil sa mga reporter na iyon. Hindi rin kayo tatantanan kaya ang sabi ni Sir Joaquin nang ibalita ko iyon kanina ay ilayo ko na lang po kayo pansamantala para sa kapakanan mo po. Panipi. So, iyon ang pinag-uusapan nila kanina bago sila umalis. Kaya pala. Teka si Ana, bigla ay nag-alala siya para sa kanyang kapatid. Tiyak na naha-high blood na iyon. Mainitin pa naman ang ulo niyon kapag may malingay sa apartment. Minsan na niyang sinundo yun sa barangay dahil sinabuyan ba naman niya ng tubig ang naglinyuman noon. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone niya at tinawagan ito. Ate, Panipi, Ana, kumusta ka? Balita ko may mga reporter na. Oo, ate, ang sarap nilang pagtitirisin kanina. Ang ingay-ingay, nagkampong na sila sa harap ng pinto ng apartment natin. As she expected galit na pamumutol sa kanya nito. Napangiwi niyang inilayo saglit ang cellphone sa kanyang tainga bago idinikit ulit. Ang sakit mo naman sa tenga,
Panipi. Sorry, naiinis lang kasi ako. Imbes na masarap pa ang tulog ko tuloy ay hindi na. Ang mabuti pa ay umalis ka na lang muna dyan. Pumunta ka sa bahay ng kahit na sinong kakilala mo muna. Panipi. Kina Renzo. Panipi. Subukan mong doon at kakalbuhin kita. Siyempre hindi siya papayag na makikitira ang kapatid sa bahay ng nobyo nito, mabuno man ang mundo. Parang live-in na yun kapag ganoon. Napahajijek na si Ana. Wala ka bang kaibigan na matutuluyan muna? Balik niya sa suliranin. Huwag ka nang mag-alala, ate, dahil nagawa na ng paraan ni Kuya Joaquin. Dito na muna ako pansamantala sa dorm ng university habang hindi pa naaayos ang issue. Pakiramdam ni Celine ay tumayo ang mga balahibo niya sa braso. Nakausap mo siya. Tumawag siya sa akin kanina matapos niyang magpadala ng lalaki na tumulong sa akin makaalis ng maayos sa apartment. Dinala ako rito sa dorm. Panipi. Ano ang sabi ni Joaquin? Panipi. Wala naman. Humihingi lang siya ng dispensa dahil pati raw tayo'y nadadamay sa nangyayari sa Regal Empire. Sabi ko naman okay lang, yun kasi damay naman na talaga tayo mula naging tanga ka na nagpakasal ka sa kanya. Panipi. Sira ulo ka, sinabi mo iyon. Panipi. Nagtatawa si Ana. Oo nga, maliban syempre sa word na, tanga ka. Napabuga siya ng hangin. Hindi na nagtagal ang usapan nila dahil nagpaalam no si Ana. Huwag daw siyang istorbo dahil inaayos daw nito ang magiging kwarto nito sa dorm. Ang gagamukhang masaya pa sa nangyari. Gusto niya tuloy mapa, sana all, ayos lang po kayo, ma'am. Tanong sa kanya ni Calex nang nakailang beses siyang napabuga ng hangin. Tiningnan niya ito ng patagilid. Sure ka talaga, okay lang dito muna ako, Napangiti si Calex. Mukhang enjoy din ang Makong sa nakikita nitong takot niya kay Mrs. Mildred. Kapag ako inapi ng Bruhildang iyon lagot ka sa akin ha. Ingos niya pa rito. Sunod-sunod na tango ang ginawa ni Calex. Carry na po sa loob, ma'am. Maasim ang mukhang tumanggaw siya. Wala naman siyang choice, Maayos naman ba ang pagtrato sa iyo ni Joaquin bilang asawa? Tanging nasabi ni Celine. Nasa dining area sila. Ipinaghanda pala sila ng bruhiida ng makakain. Tinatanong kita kung mabait ba sa iyo ang asawa mo. He isn't hurting you, right? Revise ni Mrs. Mildred sa tanong nito. Ang tono nito ay maparin, pero for the first time ay may concern na. Hay hindi po. Okay naman po si Joaquin, yutul niyang sagot. Sweet ba siya sa iyo? Panipi. Napakurap-kurap si Celine. Sweet ba siya sa iyo? Ulit ni Mrs. Mildred. Opo, paminsan-minsan sweet po siya. Panipi. Umikot ang mga mata ni Mrs. Mildred. Mabuti naman kung ganun. Akala ko'y magiging katulad din siya ng ama niya na istrikto at wala man lang asukal sa katawan. Kawawa ang asawa, nakunat naman ang noo ni Celine. Agad lang niyang plinensa. Nagtataka siya sa kausap. May tao palang ganito. Materay ang mga kilos at ekspresyon ng mukha pero ang bukas ng bibig ay hindi tugma. Nagyuko siya ng ulo at nagsubo ng kinakain upang itago ang pagtataka niya nang balingan siya ulit ng tingin ni Mrs. Mildred. Sa gabi, ginagawa niya ba ang responsibilidad niya? Satisfied ka ba naman? Nadadala ka ba niya sa langit at hindi binibitin? Hindi ka naman niya sinasadist? Nasamid siya sa kinakain. Mabuti na lamang na maagap na naitakip niya ang palad sa bunganga. Sorry po. May nakakaala po yata sa akin, paghingi niya ng despensa. Ang ikinagulat niya pa ay inabutan siya ng table napkin ni Mrs. Mildred. Naunahan nito si Calex. Ako ang dapat humingi ng sorry dahil mukhang hindi ka komportable sa usaping ganoon. Well, gusto ko lang malaman dahil gusto kong matiyak na pati ang pamangkin ko ay hindi malupit sa kanyang asawa. Hindi mo na kasi maitatanong pero advocate ko na pangalagan ang karapatan ng mga babaeng may asawa. Ayaw na ayaw ko na makarinig o makakita ng babaeng pinagmamalupitan ng mga mister nila. Ako ang makakalaban nila, mahaba at matapang ang tinig na paliwanag ni Mrs. Mildred. Umawang ang mga labi ni Celine. Mas hindi niya tayon mapaniwalaan. At ayoko rin naman ng mga babaeng social climber at iyong tinatawag nilang gold digger kaya ganoon ang inasal ko sa iyo noon, nakataas ang noong sabi pa ng sophisticadang ginang. Pasensya ka na, tiniyak ko lamang na hindi pera ang dahilan ng pagpayag mong pagpapakasal kay Joaquin.
Alam mo na, napakarami ng babae ngayon nagarapal sa pera. Ganoon po pala, aniya sa kawalan ng masasabi at sa pagkakapahiya na rin na tinatawag niyang Bruhilda ang taong may malaking malasakit pala sa mga babaeng tulad niya. Nagkibit balikat si Mrs. Mildred. Huwag kang mag-alala dahil kung mahal mo si Joaquin, kakampi mo ako. Panipi. May kung anong kasiyahan na bumalot na sa puso ni Celine. Dito ka lang. Huwag kang aalis. Dahil ako ang bahala sa iyo, sabi pa ni Mrs. Mildred. Nangilid na ang luha ni Celine na napatitig sa ginang. At sa unang pagkakataon, ngumiti na ito sa kanya. She even opened her arms to her, na nagmamadali niyang tinugon. Makalipas ang isang buwan, "Tita, ano ba yung niluluto mo?" "Ang baho," reklamo ni Celine kay Mrs. Mildred pagkapasok niya sa kusina. "Hay, huwag kang ang maarte. Anong mabaho na sinasabi mo? Naggigisa pa lang naman ako." Saway sa kanya ng ginang. As usual, mataray pa rin ang timbre ng boses nito. Ganoon pala talaga kung magsalita ito. Malakas at prangka.